Alam nyo mga kaiponaryo, aabot ng 92 million na trabaho ang posibleng mawala sa buong mundo pagsapit po ng taong 2030 dahil sa pag-usad ng teknolohiya. Ito ay yung pagpasok po ng tinatawag na AI. Grabe. Mga kapatid, yan po ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, nanganganib na daw ang trabaho ng karamihan. 92 million. Pero huwag kayong mag-alala. Oo, hindi lang to pagkawala sa trabaho, pero hindi naman nasabi. Alam nyo, sa balita rin nakasabi, kung nawala po ang 92 million, meron din pong mabubuong panibagong trabaho na over 170 million. Bagong industriya, bagong trabaho. Pero pag-usapan muna natin yung mga trabahong mawawala. Posibleng mawala. Una, manufacturing jobs. Bakit po? Kasi ngayon gumagamit na po ng mga automation, di ba? Dati, di ba naalala nyo pa ba? Sa highway, may mga toll, tapos may mga nagbabayad. Ngayon wala, RFID na lang, gumaganong-ganon na lang. Yung factory workers, assembly line, medyo nanganganib po yan. Data entry, naku, may, di ba dati meron pong data encoders, transcriptionists, ngayon wala na. Kukunin nyo na lang po yung audio, yung video, automatic, nagtatranscribe na po siya, hindi na kailangan ng tao. Ganon din po, yung cashiers. Ngayon napapansin nyo na, wala na, automatic na lang. Pindot na lang po kayo, ilalagay nyo ng pera, o ibabayaran nyo lang through yung e-money, automatic, makakuha ka na ng order. Ganon din. Yung medyo papasok na po tayo sa yung mga futuristic, yung self-driving cars, unting-unti na, malay mo, baka mapalitan ng mga taxi drivers, truck drivers, delivery personnel, at even yung mga customer service representatives. Halimbawa po, yung mga paulit-ulit kami, tinatanong kung ang magkano, paano mag-deliver, meron na pong tinatawag na mga chatbot na automatic, pag chinat mo, automatic sasagot na. Ganun din po. Pati mga payrolls, clerks, bookkeepers, kasi may mga softwares na po na ginagamit po ngayon. At syempre naman yung mga tellers. Yung mga, syempre may ATM na rin po. At syempre meron na itong tinatawag na e-banks, di ba? Pwede ka na mag-transfer. And last but not the least, yung mga traditional travel agents. Marami na rin po nagbo-book na through yung mga apps. At the same time, yung mga tours, di ba? Through Agoda at marami pang iba. Pero sinabi ko, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-discourage kasi may mga bagong opportunities na bubuksan. Ito. Katulad ng mga tinatawag na AI developers, data analysts, software engineers, prompt engineers. Nako, yan na po ang in-demand at napakalaki ng sweldo. Pangalawa, pag-aralan nyo rin yung mga renewable energy technicians. Marami na rin po naghanap. Gusto nila talaga go green na. Ayaw na nila ng fossil fuels. At syempre naman, ito po, yung mga telehealth professionals. Ay nako, ngayon ang healthcare education, hindi rin mawawala yan at the same time. Yung mga nurses, hindi rin mawawala yan. Kasi hindi pwedeng iiwan yun sa mga robots. Kaya nga paghandaan po natin ang hinaharap anong gagawin po natin mga kaiponaryo? Mag-aral, mag-adapt sa teknolohiya, piliin natin ang trabaho na mahirap palitaan ng technology at AI at mag-invest sa ating sarili. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Huwag kayong magamba. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.